Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay meron po tayong balita, no, at ito ay parang resulta ito nung dun sa Panama, no, na ginawa nung Amerika, no? Kasi doon parang tinetake over nila yung control ng mga barko dun sa Panama, yung ilog doon, no, yung canal kung tawagin nila, no, daanan ng mga shipping lanes na napakalalaki. So tinitake over ito ng US dahil nasa US territory nga ito, na halos control na ng China. Pero mukhang ang ganti nito ay tatamaan tayo, no, dito sa atin, no. Ito yung talagang mariin na pagtutol ng China, no, na pagde-deploy, no, ng US Typhoon missile system dito sa Pilipinas, no. So ito yung isang hakbang. Panoorin po natin itong balita nito ng UNTV at para mas maliwanagan tayo. So ito po, magbigay po tayo ng ating reaction at komento. Nasaan ko rin po sa inyo dyan. So ito po ang video mula sa UNTV. Ipinahayag ng China ang pagtutol nito sa paglalagay ng United States ng Typhoon missile sa Pilipinas na sinasabing hindi ito mananatiling walang ginagawa sa harap ng banta na dulot. So napakatindi, no? Hindi ito mananatiling walang ginagawa. So may move po sila, no? May move talaga sila kung talagang ipagpapatuloy natin na manatili dito yung Typhoon missile. Ito hindi pa ho sa atin tong Typhoon missile na ito, sa US po ito. So iba pa yung usapan yung bibili tayo nung sa atin. Sige, tuloy natin ulit. Nito sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, hindi palalampasin ng China ang anumang banta sa kanilang seguridad at hindi rin tatanggapin ng mga bansa sa rehiyon ang hakbang na ito na taliwas sa pangkasalukuyang direksyon ng panahon. Hinimok ni Guo ang Pilipinas na gumawa ng desisyong tunay na makabubuti sa interes ng bansa. Samantala, naniniwala ang Beijing na ang pag-deploy ng US ng mga missile sa Pilipinas ay nakasisira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon, habang mariin din itong tinututulan ng anumang pagsisamantala sa issue sa South China Sea para sa pampulitikang layunin. Talagang itong China, no, hindi naman sa kanila, no. Parang tinuturo nila banta ito sa kanila. Pero sila po itong nanggugulo at nagbibigay ng isang malaking banta doon sa mga karatig na tinatawag ng mga bansa, no? Yung mga bansa na nasa tabi nila, masyado nilang yung ginugulo, yung ibig sabihin na nagfe-flex sila ng kanilang muscle na at pinaparamdaman nila ng kanilang kapangyarihan military, no, sa military, yung mga nasa paligid nilang bansa, no, at pinapakita nila yung kanilang lakas. So sila itong nagiging banta sa mga katabing o mga kapitbahay nilang bansa. Ngayon, ginawa ng US, siyempre meron tayong treaty, no, meron tayong kasunduan na ipagtanggol ang bawat isa, at yun ay karapatan natin sa pagitan yun ng Pilipinas at ng US. Kaya yung ginagawa ng US ay legal po yun, no? Kasi dahil nakakaramdam tayo ng banta, tayong mga Pilipino, so legal yun. Ilalagay talaga nila yung missile dito kasi yun yung nasa kasunduan. So alangan naman pagka kailan pa sila maglalagay dito pagka nag-umpisa na yung gulong, hindi na makakaporma pa, no? So etong mas lalo silang nang gigil, mas lalo silang nang galit nung pumutok yung problema dito sa Panama, no? At ang talagang pinupuntiryan nila rito ay ang Amerika mismo, no? Na pinagbawalan nila ng mahigpit at sinasabi nila na hindi sila magsasulang kibulang o uupo lang diyan sa isang tabi, no? Gagawa sila ng hakbang, kikilos sila. So abangan natin yung pagkilos na yun at dapat handa po tayo sa anumang pagkilos na yun, no? At ang yung banta nga nila sa atin, yung sinasabi nila, dapat makapag-desisyon tayo ng tama. At pag mali, magsisihan natin. So sa atin,
sinasabi ng ating presidente na hindi natin aalisin yan dito, no? Oo, dati parang nilagay lang yan dito dahil sa isang tinatawag na military exercise. Pero isang point na rin siguro yon na idinaan sa military exercise yung deployment niya. Dapat nga yan lihim yan hindi dapat yan binubulgar. So ito, sa tingin ko, ibinalita ito para mapigilan, no, yung matakot itong China, no, yung panggugulo nila. Pero parang mas lalo silang kumukulo yung dugo nila, no. At yun nga, kasi para sa kanila banta o natatakot din siguro sila dyan sa missile nila, sa missile na Typhoon, kasi abot yan sa mainland nila kaya banta. Kaya sinasabi ng presidente natin, hanggat tayo nakakaram ng banta, hindi natin yan aalisin, no? Kung mag-withdraw sila ng mga sundalo nila, makipag-usap silang maayos, tumupad sila sa usapan, hati doon sa mga anuman na nandyan, na yung, kasi ang nangyayari, binabalikat nila tayo binabraso nila tayo. Yung mga mangingisda natin nawala ng kabuhayan dahil sa kanila, dahil hinaharas nila. Kaya napilitan tayong tanggapin ang Amerikano dito, na dati rin pinaalis, no? Pinaalis siya ng mga, si Erap yun, Presidente Erap po ang nagpaalis sa kanila. Siguro nga kung hindi sila pinaalis noon, maaaring hindi na nangyari itong mga to. So yan, ito tinatawag na bunga ng mga desisyon na pagkakamali, no? Tapos ngayon babalik ulit ang US dito. So siguro yon, mga natututo tayo sa ating pagkakamali. So ang mahalaga, bumabangon. Ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng, natututo tayo doon sa ano yung nangyari noon at ano yung naging resulta ngayon. So dapat maging maingat sa mga desisyon. So hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.